Magandang araw mga bata, isang panibagong talakayan na naman ang ating pagsasamahan. Tiyak, muli ninyo itong magugustuhan ang inyong mapapanood dito sa Teleklase 1.0. Ako si Teacher Karen, ang magiging gabay nyo sa pagtuklas ng bagong kaalaman. Sa asignaturang Filipino, tara na't matuto. Husay at talino, tiyak sigurado pagkat kayong batang Filipino ang bida rito. Lilinangin natin ngayon ang kasanayang pampagkatuto na pagsagot sa mga tanong sa napakinggan at nabasang kwento at tekstong pang-impormasyon. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, subukin natin kung gaano kalawak ang inyong bokabularyo. May ipapakilala ako sa inyo. Ako'y may kaibigan, punong-puno ng kaalaman, kahulugan ng salita'y kanyang kinakamtan. Katulong din natin siya sa pagpapaunlad ng bokabularyo. Ating palakpakan si kaibigang diksyonaryo. Makakasama natin ang kaibigan nating si Dick upang tulungan tayong alamin ang kahulugan ng iba't ibang salita sa bawat pangungusap. Ang pangarap ni Estrella ay maging doktor. Ano kaya ang kahulugan ng salitang pangarap? Tama! Ang kahulugan ng pangarap ay ambisyon. Ikalawa, ang magkapatid na ulila sa magulang ay naghihirap. Ano kaya ang kahulugan ng salitang ulila? Tumpak! Ang kahulugan ng ulila ay walang mga magulang. Matagal na niyang itinatago ang kanyang sikreto. Bigyang kahulugan ang salitang sikreto. Mahusay mga bata! Ang kahulugan ng sikreto ay lihim. Maraming salamat kaibigang Dick. Nabigyan mo ng kahulugan ang mga salita kung saan kami ay nahihirapang maunawaan. Hanggang sa susunod nating pagkikita, kaibigang diksyonaryo. Ngayon, alam kong excited na kayo upang makinig sa aking kwento. Maaaring kumuha ng isang malinis na papel at ballpen upang makapagtala ng mahalagang impormasyon sa kwento. Tara mga bata, buksan ang isipan at tuklasin ang kaalaman sa kwentong pinamagatang Pangarap. Nasa ika-4 na baitang ng paaralang elementary ng Batino, Lungsod, Calapan ang batang si Sam. Siya ay isang ulilang lubos na. Pagkasilang pa lamang niya ay pumanaw na ang kaniyang nanay. Ang kaniyang tatay naman ay binawian ng buhay dahil sa malubhang karamdaman. Tanging ang kaniyang lola Auring na lamang ang kaniyang kasama sa buhay. Siya ay pinag-aaral ng kaniyang lola. Kapalit nito ay tumutulong siya sa pagtitinda ng kakanin tuwing araw ng Sabado at Linggo. Siya rin ay tagalinis at tagaluto sa kanilang bahay. Oras ng reses, tinanong siya ng kanyang kaibigan kung ano ang kanyang sekreto at kung bakit lahat ng mga aralin ay kanyang natatapos. Gayon din, nakakukuha siya ng mataas na marka sa lahat ng asignatura, kahit na hindi nauubusan ng mga gawain sa bahay. Nais kong masuklian ang hirap ng aking lola. Gusto kong makatapos ng pag-aaral at maipagmalaki niya balang araw. Yan ang aking pangarap. Sagot ni Sam. O ayan mga bata, napakinggan nyo na ang aking kwento. Halina't lumahok sa ating talakayan. Sagutin natin ang mga tanong tungkol sa kwentong inyong napakinggan. Anong baitang ang kinabibilangan ni Sam? A. Ikatlong baitang. B. Ika-4 na baitang. C. Ika-5 baitang. D. Ika-6 na baitang. Mahusay! B. Si Sam ay nasa ika-4 na baitang.
Sino ang kumupkop kay Sam? A. Tiyo, B. Lola, C. Pinsan, D. Kapatid. Tama! Si Sam ay kinupkop ng kanyang lola. Paano napapanatili ni Sam ang pangunguna sa klase? A. Mahilig siyang manood ng telebisyon tuwing gabi. B. Tinitiyak niyang nakapag-aaral siya ng leksyon tuwing gabi. C. Ipinagdarasal na lamang niya na pumasa siya sa pagsusulit. D. Kumukopya siya sa kanyang mga kaklase kung may takdang aralin. Magaling! Sinisigurado ni Sam na nakapag-aaral siya ng aralin. Binabati ko kayo dahil mahusay niyong nasagutan ang mga tanong sa ating kwento. Subalit, ano-ano nga ba ang dapat nating tandaan upang lubusan nating maunawaan ang napakinggan at nabasang kwento? Halika at ating alamin! Ang pakikinig at pagbabasa ay dalawa sa kasanayang dapat malinang ng isang mag-aaral. Maraming mahalaga at magagandang bagay ang nakukuha rito. Isa na rito ang kakayahang masagot ang mga tanong tungkol sa mga napakinggan o nabasang seleksyon. Ang pagsagot sa mga tanong tungkol sa mga kwento o tekstong pang-impormasyon ay nagpapatunay na naunawaan mo ang iyong binasa o napakinggan. Anumang antas ng tanong ay masasagot ni numan kung siya ay nagbabasa at nakikinig ng mabuti. Upang lubusang maunawaan ang tamang paraan sa pagsagot sa mga tanong, ating kilalanin kung paano at saan ginagamit ang iba't ibang uri ng tanong. Atin tawagin si Long Tanong. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y naririto upang kayo gabayan, ating lubusang maunawaan inyong talakayan. Humanda, 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 buksan ang isipan. Mga tanong na bibigkasin, bigyang kasagutan. Ilang segundo lamang ang ilalaan, kaya piliing mabuti, wastong kasagutan. Para sa unang tanong, alin sa mga sumusunod ang ginagamit kung nais mong malaman ang lugar na pinangyarihan ng kwento? A. Ano? B. Sino? C. Saan? D. Bakit? C. Saan? Tumpak ang iyong sagot sa unang tanong. Ikalawa, ito ay madalas gamitin kung gusto mong alamin ang tauhan ng isang kwento. A. Ano? B. Sino? C. Kailan? D. Bakit? B. Sino? Iba ka, muli mong nasagot ang ating ikalawang tanong. Ikatlo, nais mong humingi ng rason o dahilan. Ano ang maaari mong gamitin? A. Ano? B. Sino? C. Kailan? D. Bakit? D. Bakit? Ang galing mo! Maaari mo nang sagutin ang susunod na katanungan. Gusto mong alamin ang petsa ng kapanganakan ng iyong guro. Anong tanong ang gagamitin mo? A. Ano? B. Sino? C. Kailan? D. Bakit? C. Kailan? Tama ang iyong sagot. Ikalima, nais mong malaman ang proseso ng paggawa ng paborito mong puto bongbong. Alin sa mga sumusunod ang maaari mong gamitin? A. Paano? B. Sino?
C. Kailan? D. Bakit? A. Paano? Binabati ko kayo, mahusay mga bata, nasagutan ninyong mabuti ang ating gawain. Muli, may inihanda akong tekstong pang-impormasyon upang sukatin ang inyong kaalaman sa ating aralin. Buksan ng isipan at unawain ang tekstong pang-impormasyon na inyong mababasa. COVID-19. Ang COVID-19 ay isang bagong uri ng virus na nagmula sa China noong 2019 at kumalat sa Pilipinas. Ito ay nakahahawang sakit na kung saan ay nakaaapekto sa baga at sa ating daluyan ng paghinga. Mabilis din itong makahawa lalo na kung hindi tayo nag-iingat. Maaari tayong magkaroon ng COVID-19 kung nakakasalamuhan natin ang isang tao na mayroon ng sintomas tulad ng ubo, sipon at trangkaso. Ito ay naisasalin sa pamamagitan ng talsik ng laway kung tayo ay nauubo at nababahing. Isa itong nakamamatay na sakit kung hindi tayo mag-iingat. Maraming paraan ang ating pwedeng gawin upang makaiwas sa lumalaganap na sakit na ito. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay gamit ang sabon. Ang pagsasanitize at gamit ng alkohol ay mabisa rin. Gumamit ng face mask para maprotektahan ang sarili. Iwasan ang matataong lugar. Panatilihin ang isang metrong distansya sa kahit kanino. Kung maaari, ay iwasan ang lumabas ng bahay. Mabisa din ang pag-iehersisyo, pag-inom ng bitamina, at pagkain ng prutas at gulay upang mapalakas ang ating resistensya. Ngayon ay nabasa ninyo ang tekstong pang-impormasyon tungkol sa COVID-19. Alam kong inunawa nyo itong mabuti. Humandang muli sa ating gawain. Tatawagin natin itong hagdan ng kaalaman. Sa bawat tamang sagot sa mga tanong, maaari kayong humakbang ng isa hanggang sa maabot ang tropeyo sa pinakamataas na hagdan. 1 minuto lamang ang nakalaan upang makuha nyo ang inyong tropeyo. Atin nang simulan ang gawain. Ano ang pamagat ng seleksyon? Magaling! Ang pamagat ng seleksyon ay COVID-19. Kailan nag-umpisang kumalat ang COVID-19? Tumpak muli ang inyong kasagutan. Nagsimulang kumalat ang COVID-19 noong 2019. Paano natin maiiwasan ang COVID-19? Mahusay! Ugaliin ang paghuhugas ng kamay gamit ang sabon, ang pagsasanitize gamit ang alkohol at gumamit ng face mask para maprotektahan ang sarili. Bakit kailangan nating mag-ehersisyo at uminom ng bitamina? Tama! Ang pag-ehersisyo at pag-inom ng bitamina ay nakapagpapalakas ng ating resistensya. Bilang isang mag-aaral, paano ka makatutulong upang maiwasan ang pagkalat ng pandemya? Iwasang lumabas ng bahay at protektahan lagi ang sarili. Napakahusay! Ang isang batang katulad nyo ay maraming magagawa upang maiwasan ang pagkalat ng sakit.
Binabati ko kayo, talagang napakahusay nyo. Ang tropeyo na inyong nakuha ay tanda ng maayos na pakikinig at pag-unawa sa ating leksyon. Laging tandaan na mahalaga ang taimtim na pakikinig at pag-unawa sa binasa upang masagutan natin ng maayos ang anumang tanong sa isang kwento o anumang tekstong ating napakinggan at babasahin. Unawaing mabuti ang mga kwento o teksto upang masagot ng wasto ang mga tanong. Tandaan na ang sagot sa mga tanong na sino ay tao, saan ay lugar o puok, bakit ay pagpapaliwanag, ano ay bagay, kailan ay panahon at sa tanong na paano ay pamamaraan. Upang ibuod ang inyong natutuhan ngayong araw na ito, gagawa kayo ng hugot lines bilang sukatan ng inyong mga dagdag na kaalaman tungkol sa ating paksa. Alam kong mahuhusay kayo sa paggawa ng nakalilibang na hugot. Gawing gabay ang aking nagawang hugot lines. Lumabo man ang mga mata ko, mananatiling malinaw mga natutuhan ko. Pagsagot sa mga tanong, ngayon ay kayang-kaya ko. Ito ang kabuuan ng ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa muling pagkikita para sa panibagong paglalakbay at pagtuklas ng mga kaalaman. Ugaliing makinig at manood dahil kay Teacher K, matalinong bata ka rin. Paalam!